Diyos. Kasi pag hindi tayo called ng Diyos, ipapahamak ang sarili natin, pati ang naikinig ayon sa 1 Timothy 4:16. Mag-ingat ka sa inuturo mo sapagkat una ikaw ililigtas, pati ang nakikinig. So ngayon po, ang pinaka-bindikadong ministeryo na ibinigay ng Diyos sa atin para hindi tayo magkaligaw-ligaw dahil ang ating kinabubuhay ngayong panahon ay Laodicea. Ang Laodicean church ay rejected church at pinaka-worst church sa lahat ng mga ages. Kaya nga, ang Diyos ay nagpadala ng isang vindicated na message para ito ang magtitiyak ng kanyang chosen before the foundation of the world. Kasi ang mga chosen ng Diyos, sabi niya, hindi sila maliligaw kailanman. Sapagkat maririnig nila ang tinig ng Diyos, the voice of God. Ngayon, dahil sa tayo na sa Laodicea, wala ng vindication ang tinatawag ng mga theologians. Kaya mayroon tayong, the book of Revelation, mayroon tayong 4 na anointing. Lion age, ox age, wisdom man, eagle age. So, hindi dapat natin pagkaluin yan. Kasi itong tatlong anointing, puro yan dumididi. Diba? Sa word na nagkagatas sila, diba? Sa lion, sa ox, at saka sa man. So yun ay mga aral, sinasabi nga kanina, yun ay mga bata pa. No? Kaya dumadaan sila sa ganong pinsing. Pero ang eagle na itinitipo sa atin ay iba siyang klase. No? Iba siyang klase. Kaya hindi na siya nagkagatas. Karni talaga. Talagang karni na. So, kaya nga ang Diyos ay naglaan siya ng prophet sa huling panahon kasi nagkiklaim na ang lahat. Nagkiklaim na ang lahat. So ngayon, kahit ngayon may prophet na tayo, marami pa rin na nag-arise na gusto pa rin nila lampasan ang prophet. Because of tayo ay nasa generation ng intellectual. Nandito tayo sa generation ngayon na grabe computer, kaya pwede kang maglabas kayo ng mga termino na akala mo masikat ka kaysa prophet. Diba? Yun ang kanilang mga mas magaling ka dyan. Pero ang tanong, hindi tayo rebel sa atin, sumahod lang tayo. Tatandaan natin, hindi tayo ang nirebel direkta sa atin, sumasahod lang po tayo. So, kaya nga malinaw sinasabi ng scriptures. Ang prophet, dumaan din siya sa evangelist, dumaan sa teachers, dumaan sa pagpapastor, pero pagdating sa bandang huli, inilagay siya ng Diyos sa isang calling para ang kanyang iglesia ay dumating doon sa tinatawag na rapture na pananampalataya. Kasi bakit? Kasi kung walang magpapaliwanag sa mga mystery, sa revelation, hindi tayo magkararapture. Magbabangayan lang tayo dito, magpapagalingan tayo, at pakukonfuse pa natin ang mga tao. At yun ang delikado. Babylon yan, confusion. So mga kapatid, dahil sa nag-arise kayo ng mga matatalino, mga kapatid, kaya yun ngayon. So, dapat lang naman, may posisyon natin ano ba ang tungkulin ng prophet? Ano ba ang tungkulin ng apostol? Ano ba ang tungkulin ng teacher at pastor? Wala namang pastor sa isang iglesia, isa lang. Kung mayroong teacher at evangelist, nasa ilalim pa rin siya ng pastor. Pero lahat na yan, ang tinuturo galing sa Diyos, then the prophet, then the pastors, the evangelist. So, walang confusion. So, nasa isang linya lang tayo. Kasi ngayong panahon, Laodicea, bulag ang iglesia. Mga kapatid, pupunta sa chaos yan eh. Amen?
So, ang bride lang ng Diyos ay hindi pupunta sa chaos. Kasi, sila yung mga sinabi nga may parabol ang Panginoon, hindi inihayag sa kanila ang mga ganitong tinago sa kanila, kundi doon lamang sa mga tao pinili ng Diyos. Kaya ngayon, ingat tayo. Kaya ngayon, ang may pananagutan, ang word na ating ibinigay ng Diyos sa prophet, doon lang tayo luminya. Ang kaso, ang ating samahan ngayon, parang nagdi-denominate tayo. Parang hindi rin tayo magkasundo. Kasi bakit? Interpreted na, in-interpret pa rin natin. Interpreted na, iba-iba pa rin ang unawa. Sino ba talaga mag-interpret sa atin? So, kayo mga kapatid ko, hindi tayo magkasundo. Kaya sabi nila, kayo sa prophet lang, bakit hindi ba kayo? Ano ba talaga kayo? Parang parehas din tayo. So, mga kapatid, maganda itong aralan natin. At ako, para sa akin, bagamat naging theologians din. Ngunit, mga kapatid, ako dito na ako rest sa mensaheng ito. At dito na ako masaya sapagkat nakikita ko na may kapayapaan, nasa tamang direksyon tayo sa administration, na nagbigay ng ating mensahero ng tamang direksyon. Kasi una-una, ang pinag-awayan nyo sa local church, alam niyo ba, money? Di ba? Meron naman mga pastor talaga na minsan extreme, kaya mayroon talaga, hindi nawawala yun. So, makikita natin mga kapatid na sa ating panahon talagang mayroon kaguluhan palagi. Ganon din sa mga iglesia noong panahon. So, I believe, mayroon tayong isang body, isang spirit. Mayroon tayong isang mensahe. At I believe, kapag ang pastor ay nilagay ng Diyos, sinabi naman, obey them that have ruled over you and submit yourselves for thee what's for your soul. Kanino yan itinalaga ng Diyos? Sa pastor naman eh. Kung teacher ka, hindi para sa iyo yan. Binibigyan ka lang ng as a gift ng church through the pastor. Binibigyan ka, pero hindi pwede na mag-iba ang teacher ninyo kasi siya ang final authority ayon sa mensahe. So, praise God. So, mga diniscuss, talagang maganda naman ang diniscuss, pero ito ay ibang anointing yan. Dapat, ang anointing natin yun napapanahon. Di ba? Nasa eagle anointing tayo. At ibigay yung 5 minutes yung sa ating God bless you. gobyerno. At ibigay kahit mga